Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito, "Makinig kayo mga taga-Huda na nagkakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ng Panginoon, ang templo ng Panginoon. Hindi kayo maibiligtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila, at mga balot. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito, sapagkat ito'y banal. Talikdan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupain ito, na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit ninyo pinaniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo'y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang akin bang templo'y tagpuan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Propeta Isaías, ng mga taong 700 BC, tinangka ng mga Syrians na salakayin ang Jerusalem. Pero sinabi ni Propeta Isaías kay Haring Ezekias na huwag siyang matakot kasi hindi papayagan ni Yahweh na matalo ang Jerusalem kasi nasa Jerusalem ang templo ng Diyos. Ganoon nga ang nangyari. Hindi nasa lakay ang Jerusalem. Kaya mula noon, ang pinaniniwalaan ng mga tao ay hindi matatalo ng mga kaaway ang Jerusalem kasi nandoon ang templo ng Diyos. Ngayong panahon ni Propeta Jeremias sa mga taong 590 BC, 200 years later, ang kaaway na bumabanta sa Jerusalem ay ang mga Babylonians. Kampante ang mga tao na hindi sila magtatagumpay kasi nandoon ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Naging anting-anting ang templo ng Diyos. Galit na nagpahayag si Propeta Jeremias. Dapat magbago ang ugali ng mga tao. Maging makatarungan sila sa isa't isa. Huwag nilang aapihin ang mga dayuhan, ang mga balot, mga ulila. Huwag silang papatay. Kung magbabago sila ng ugali, mananatili sila sa kanilang lupain at sa kanilang lungsod. Kung hindi, mapapahamak silang lahat, sisirain ang lahat. Kaya huwag dapat silang maniwala na ililigtas sila ng templo. Kung sila ay patuloy na nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nagsisinungaling, sumasamba sa mga Baal at mga Diyos-Diyosan,
hindi sila maliligtas ng templo ng Diyos. Bakit? Ang templo ba ng Diyos ay taguan ng mga magnanakaw? Maaari ba silang magpapatuloy na gumawa ng masama at magtatago lang sila at ililigtas sila ng templo ng Diyos? Ang anting-anting ay isang bagay na may kapangyarihan na magliligtas. Ang manliligtas lang ay ang Diyos, hindi yung mga bagay-bagay o mga lugar. Diligtas tayo ng Diyos, ililigtas tayo ng Diyos kung tayo ay susunod sa Kanya. Hindi nililigtas ng Diyos ang gumagawa ng masama. Magsisi muna sila at magbagong buhay. Akala ng mga Israelita noon na basta na lang nasa kanila ang templo ng Diyos, hindi sila mapapahamak kahit na gumagawa pa sila ng masama. Ganyan din yan sa atin. May naniniwala na hindi sila mapapahamak basta sila nagsisimba sa Quiapo, o basta lang may larawan sila ng Santo Niño sa bahay, o basta sumusot sila ng scapular, o basta nakakabit ang Santo Rosario sa kanilang sasakyan. Walang kapangyarihan ang mga ito kung hindi tayo mag-ingat at kung hindi tayo nagdarasal at umiiwas sa masama. Ang kaligtasan ay hindi binibigay ng mga bagay-bagay. Ang mga bagay-bagay na mayroon tayo tulad ng dambana, ng rosaryo, ng scapular, ng isang imahe ng puon, ay mga paalaala lang sa atin, paalaala tungkol sa Diyos. Mga imbitasyon sa atin na sumunod tayo sa Kanya at mahalin natin Siya, na magkaroon tayo ng palagiang kaugnayan sa Kanya, that we have a constant relationship with God. Kung ito ang mangyayari, pagpapalain tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Ang ating relationship sa Diyos at ang ating pagsunod sa Kanya ang magliligtas sa atin. Salamat, Panginoon, sa maraming bagay na nagpapaalaala sa amin tungkol sa iyo. Hindi ka sana mawala sa aming isip at palagi ka sana naming isaalang-alang dahil sa mga material na mga bagay at mga larawan na tungkol sa iyo. Napapalapit kami, naaalaala ka namin. Mahal ka namin, Panginoong Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.